Finally, meron na sinabi si PBBM tungkol dito sa charter change. Itong sinabi niya, Bongbong Marcos asks Senate to lead review of economic provisions. Finally, mga kutsero, finally. Tagal na nating sinasabi to. Ang tagal na nating sinasabi to, mga kutsero. Finally, nagising sa sa kung ano ang dapat gawin ng ating gobyerno tungkol sa tsa-tsa. Ito lang ang kailangan gawin, mga kutsero. Economic provisions lang ang kailangan pakialaman, wala nang iba. Ano yung bakit? Yung lumalabas kasi sa People's Initiative, mga kutsero, ang papakialaman yung kung paano dapat binabago ang saligang batas. Yun ang gusto nilang baguhin. Yun ang gusto nilang pakialaman. Huwag niyong pakialaman yun. That is the safeguard of the Constitution. Para pahirapan kayo ng konti. Kasi alam nyo, ang gustong gawin ng House of Representatives diyan sa kanilang People's Initiative ay padaliin kung paano baguhin ng ating Kongreso ang Constitution. It should not be. It should not be the case. Walang ganun. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Kasi kapag napadali ang proseso ng pagpapalit ng saligang batas o pag-aamyenda at pagre-rebisa ng saligang batas, kung sinong Poncio Pilato ang nakaupo bilang Senate President, actually hindi na nga Senate President sinong mang Poncio Pilato ang nakaupo bilang House of Representatives Speaker of the House, magkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Yun yung gusto mangyari sa People's Initiative. Kaya hindi ako sold dyan sa People's Initiative na yan. It's all BS. And in fact, if I'm not mistaken, yun pa yung unang-una kong binatikos. Nung pumutok yung issue na yan ng charter change at People's Initiative, yun ang unang-una kong napansin. At hindi ko alam kung napansin din ng iba kasi yung ibang mga vloggers tumutok sila sa 100 pesos. I could care less doon sa 100 pesos. Ang paki ko ay kung ano yung babaguhin sa Constitution. Walang nakaisip, di ba? Asan yung mga vloggers na nakaisip nun? Parang hindi yata nila napansin. Kasi mga kutsero, doon sa People's Initiative, ang nakasulat, hindi nila papakailaman yung economic provisions. Ang papakailaman nila is Article 17. Article 17 is in reference to amendments and revisions to the Constitution. Bago natin ipagpatuloy ang ating mga pinag-uusapan ngayon, mga kutsero, as usual, ay mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop. Yun nga, cash pickup pala yun. At iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin na yung promo code na Coach Jarrett, ayan sa taas sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Kung paano babaguhin ang ating Constitution. Ang kung sino mang Poncio Pilato na gumawa nung People's Initiative, ang sabi, ito po ang babaguhin natin sa ating Constitution, Article 17. Section 1, Paragraph 1, na ang Constitution ay mababago sa boto ng Kongreso, 3/4 ng Kongreso, voting jointly. Anak ng tipaklong, binawasan nyo ba yung ating House of Representatives from 300 to 12 at to 24? Hindi naman. Hindi naman binawasan ang House of Representatives from 300 to 24. Pararamihin nyo ba ang Kongreso from 24 to 300 plus? One senator for every legislative district? Hindi naman ganun. Kasi kung ganun na sistema, okay lang, pantay. Hindi matatabunan yung Senate.
Okay lang. Ay kung ganun, pero kung ang sistema, ang gusto nilang gawin, voting jointly, matatabunan ng House of Representatives yung boto ng Senado. Ang bobo nila. Warbisdak. Sabihin ko lang sa'yo. Ang bobo niyan. Anong gusto nyo i-water down yung constitution natin? Paano kapag ganito? Sabihin natin ganito. Assuming, nagkatotoo. Sabihin natin na itong si House of Representatives, 300 people. Ang sinabi niya, ganito na lang. Let's say naaprobahan na yun, naaprobahan na yung revision sa Article 17 through People's Initiative, which is illegal by the way. It's not even possible. Sabi niya, ganito na lang, tanggalin na natin ang executive. Tanggalin na natin ang executive. Oo. Ganito. Sabihin natin sa Senate, ako si House of Representatives, ako si House Speaker. Senate, magbobotohan kami sa lower house. Ito yung resolution namin. Magbobotohan kami, tatanggalin ang executive department. Sabi ni Senate, hindi pwede yan. Hindi pwedeng tanggalin ang executive. Nakasulat sa bagong constitution voting jointly upon the call of the Senate President or the House of Representatives or the Speaker of the House. Di walang magagawa si Senate. Ang masusunod si House Speaker. Ganong katanga yung statement na yun. Paano? Paano pag naisip let's say si Senate President. Sabi ni Senate President, Senate President, parang gusto kong tanggalin yung term limits. Lahat ng elected officials should be elected forever until they are impeached. Patay tayo dyan, guys. Syempre, politicians will always protect their interests. Paano ngayon yan? Sasabihin ni Speaker, gusto ko yan. Let's vote jointly. All elected, ngayon, nasa Constitution mo, all elected officials shall be until impeached. Halimbawa lang naman yun. I'm pushing the example or I'm pushing the thought to its extreme. Para lang ma-realize nyo kung gaano ka-stupid nitong People's Initiative na to. Kaya nga mga kotsero, buti na lang si PBBM already stepped in. Kaya happy ako dito sa nangyari na to. Buti na lang nakialam na si PBBM. Kasi kung hindi, talo tayong lahat, guys. Talo tayong lahat. Maniwala kayo. Talo tayong lahat. Philippine Consti Multiverse. Welcome to the Philippine Consti Multiverse. Diyos ko. Kaya yung People's Initiative na yan, that's BS. Kalimutan nyo na yon. Yung mga binayaran, sana inintindi nyo muna bago kayo nagpabayad, di ba? That's stupid. That's really stupid. Yung kung maiko-connect yan kay Speaker of the House, Martin Romualdez, ang stupid ng ginawa niya. Promise. Martin Initiative yan. So, yun. Diba?
So ako, I'm happy. I'm happy na at least si PBBM already stepped in. Panoorin natin yung balita dito, guys. Ito yung balita kanina sa UNTV. Wait lang. Yan. To make it clear that there are no other planned provisions or amendments on any other thing but purely economic in nature. Walang ibang pagbabago o amendment kundi para lamang sa nasa ilalim ng economic provisions ng saligang batas. Good. Partikular ang public services, education at advertising provisions. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri na laman ng resolusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na personal niyang inihain kanina na nagsusulong ng pagbabago sa 1987 Constitution. Pirmado na ito ni na Senators Sani Angara at Loren Legarda. Tatlo lang yung topic dito and napakasimple, napakalinaw. So, ito po ay gagawin natin para sa ganun we preserve the bicameralism of both the House of Representatives and the Senate. Okay. Appealing to the Speaker to do the same. And we're hoping that the Speaker does the same. Okay. So that the constitutional crisis can be averted. It's a hope. Paliwanag pa ni Zubiri, ang resolusyong ito ay i-adapt ng House of Representatives. Ito anya ang paraan para maiwasan ang constitutional crisis sa pagitan ng dalawang kapulungan. That was the agreement that we had made in Malacanang on the 11th of January at 4 p.m. Sir, last question. So yan yung agreement po namin, and I hope all parties will agree, and we thank the President for that, because ang totoo dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Inihayag din ni Zubiri noong January 11 nag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinaabot niya ang posisyon ng Senado na malabo ang isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon dahil mababaliwala nito ang kapangyarihan ng Senado. Kasama rin anya sa pulong si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Sandro Marcos. Mismong ang Pangulo na anya ang nag-utos na ang Senado ang manguna sa pag-amyenda sa konstitusyon. Kaya naman prioridad na ngayon sa Senado ang charter change. And Buti sabi naman. niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions, and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay Correct. magagalit ng taong bayan. Sang-ayon din anya ang Pangulo na dahilan ng pagkakahati-hati ang People's Initiative. Isang subcommittee ang bubuuin ng Senado na tatalakay sa mga nasabing amendment na inaasahang pangungunahan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara. Kakausapin din ni Senate President Zubiri si Senator Robin Hood Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. At kung papayag si Padilla, isang committee of the whole na ang bubuuin para lahat ng senador kasama na sa deliberasyon. Tiwala si Zubiri na makakuha ito ng mayorya ng suporta ng Senado o 18 boto mula sa mga senador para maaprobahan ang panukalang amendment. Sa pahayag naman ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nitong suportado niya ang inisyatibo ng Senado sa paghahain ng resolusyon para sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito ay tiyak na hakbang para amyendahan ang saligang batas, partikular na mapagaan ang economic provisions nito na sa kasalukuyan ay nagbabawal sa direktang pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Dante Amento, UNTV News and... That's, well, yung sinabi ni Martin still remains to be seen. Still remains to be seen. But let's see. Let's see. Alam nyo nakakatawa dito? Kaya ako natawa kanina. Kung sino yung pinahawak doon sa economic charter change. Hindi si Robin Padilla. And ang constitutional amendments ay under kay Robin Padilla. Interesting. That's an interesting development for me. Iniisip ko baka okay, sige, at least ngayon si Robin Padilla can finally do his job. So, si Angara ang sumalo. Ay, nako.
Dapat kasi dapat kasi binigay may nag-comment dito. Sabi daw kasi ni Zubiri. Hindi raw kasi abogado si Robin. Which again, 'di ba? Sana kay doon na lang sa abogado pala dapat binigay, 'di ba? Yung committee mismo. Pero ilan ba abogado ngayon sa Senate? Si Cheese, si Cayetano, si Tolentino, si Angara, si JB Ejercito ba abogado? Abogado ba? Parang alam ko abogado si JB Ejercito eh. Parang alam ko abogado yun eh. Sino pa ba? At least now you have 5, di ba? You have 5 people. Ako I would prefer personally, I would prefer sana si JV Ejercito na lang humawak. Personally, ako lang naman 'yun. Si Coco, si Coco. Nakalimutan ko, abogado pala siya. Hindi ba abogado si JV? Alam ko abogado si JV eh. Si Pia Cayetano, yan. Si Binay ba? Hindi. Abogado ba si Binay? So you have 6. We'll take hindi halata. Si Pia Cayetano, yan. Abogado si Cheese. Pink Lilac, abogado yan. Abogado si Cheese, Escudero. So yun. Lito Lapid abogado. Anyway. Ako personally, I would rather have sino ba to? Si JV Ejercito to handle it. Kasi si JV may siya eh, may tendency, may tendency siyang maging neutral. Kasi independent si JV, di ba? Pumasok siya dyan sa ng independent. Wala siyang party. From what I know, alam ko wala siyang party. So, mas may tendency siyang maging neutral. So yun. So, ako lang yun, personally. Wala naman akong bias kay JV. Pero, personally lang yun. Parang yun lang yun ang observe ko. Or pwede rin, isang opposition, o silang dalawa si Coco, tsaka siya, mag-usap sila, di ba? Para may balanse lang ba? Para balanse. Si Arte kaya, seryoso ka, ako tinanong mo. Gusto nyo mag-comment ako tungkol dito? Kung si Rapi Tulpo kaya. Gusto nyo mag-comment ako? Parang gusto nyo umakulong eh. Parang gusto nyo akong makulong Ay, no. Saka na mag-comment pag nagsalita siya. Ay, no. Mr. Jack of all trades yan. Mr. Jack of all trades daw. Ay, nako. Anyway. Katawa naman yun. Tawa naman ako doon sa kay Rapi Tulfo. Anyways. Well, sino ba? Si Angara, okay din naman si Angara. Okay din naman siya. Kaso nga lang, well, should I define it as objectivity or minsan kasi butterfly si Angara eh. Pero ang kasi kay Angara, eto I have hindi ko naman ine-endorse yung mama, but ang advantage ni Angara, it seems kaya niyang makuha lahat ng ng opinion ng mga senador. Parang kaya niyang hindi i-manipulate eh. Parang meron siyang talent to consolidate votes. Parang ganun. Baka politiko lang talaga siya. So, I don't know. Pero alam ko,
Well, tingnan natin. So, yun. Persuade? I guess, Kenichi. I guess persuade. Parang meron siyang ano eh. Oo. But, ewan ko lang. May pagka ano siya eh. May pagka paro-paro siya eh. Paro-paro G eh. Aha. Kawatano. Joke po ba yan? Joke. Kung si Pia Cayetano, walang problema. I think si Pia Cayetano would be okay. I think. Pero si ano, yung isa yung kapatid, sugal yan. Nakakatakot yan pag yung kapatid. O, tingnan natin yung ano, yung isinumiting resolusyon ni Zubiri, Legarda at Angara. Ito, sana wag pasukan ng kaser nito ni Legarda. Kasi naalala ko, sabi niya sa kaser, ano daw eh, ganda raw ng kaser, sabi niya eh. Sa mga di nakakaalam ng kaser, yung kaser yung parang gustong isulong na constitution ng mga komunista. Ay, nako. Anyway, okay, ito raw yun. Constitution, charter change. Ito lang siya. A resolution of both houses of Congress proposing amendments to certain economic provisions, at least malinaw dito, of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, particularly on Articles 12, 14, and 16. This I can get on board. Kaysa yung nauna. Yung una yung Article 17, hindi ko carry yun. Sorry. Kayo na lang kung gusto nyo. Pero ako hindi ko carry yun. Kayo na lang kung gusto nyo. Tapos, okay. Ang sabi, bakit daw kailangan yung Article 12, 14, and 16? Kasi, the nation's economic policy must be reframed under the demands of the increasingly globalized age while still protecting the general policy of Filipino first that guides the economic provisions of the Constitution. Okay. There's a need to institutionalize reforms laid down in the Public Service Act. Ito yung ano. Ito kasi yung problema dyan sa Public Service Act. Meron tayong batas that allows 100% ownership of certain certain industries related to public interest. Yan. Kaso, ang problema, yung Constitution natin doesn't allow it. Itong Public Service Act, pinirmahan niya nung panahon ni Digong. So, meron tayong batas. Kaso hindi naman siya pwede sa Constitution. So, technically, this is a toothless law. Walang walang ngipin yan. Batas na walang ngipin yan. So, now, they would institutionalize it, meaning, isasama na siya sa Constitution. So, magiging part na siya niyan. Pagkala natin mamaya, tingnan natin how it will be pro and con. Tingnan natin. Whereas our children deserve to have access to the best educational institutions, both Filipino and foreign, to ensure that they receive the best training and become globally competitive. Okay. The advertising industry currently already has foreign players, and liberalizing the same is a logical and sound policy to attract foreign direct investment in that industry. So, 3 areas lang. Okay? Sige. Ang babaguhin sa Section 11, Article 12, National Economy and Patrimony, sa minute to read as follows. No franchise certificate or any other form of authorization for the operation of public utility shall be granted. Okay. Except to citizens of the Philippines or to corporations or associations organized under the laws of the Philippines, at least 60% of whose capital is owned by such citizens unless otherwise provided by law. So, ipinasok tong part na to. Nor shall, so ibig sabihin mga kotsero, kapag nagkaroon ng batas na nagsasabi na yung mga companies or businesses that requires a franchise is allowed to operate with 100% ownership of the foreign player, pwede siya. Okay? Pwede siya. So, halimbawa, ano ba yung mga binibigyan ng franchise? Media. But that's exclusive to Filipinos. So, hindi kasama yun dito. I would think, dapat,
Yung media. Hindi naman sinama yung sa media. Yung iba lang. Ano ba mga kailangan ng franchise? Kuryente. Telecoms, kailangan ng franchise. So, yung mga businesses na ganun would be allowed to be 100% owned by companies, foreign companies, if there is a law that will supplement it. So, kailangan may batas. So, halimbawa, ay meron na tayong Public Service Act. So, mamaya titignan natin si Public Service Act kung ano yung mga papayagan niya. Tapos, nor shall such franchise certificate or authorization be exclusive in character or for a longer period than 50 years, neither shall any such franchise or right be granted except under the condition that it shall be subject to amendment, etc., etc. Unless otherwise provided by law, the participation of foreign investors in the governing body of any public utility enterprise shall be limited to the proportionate share in its capital, and all executive and managing officers, of such corporation or association must be citizens of the Philippines. Interesting. This is interesting. Sa bagay, executive and managing officers lang naman. Hindi naman sinabing board. Kasi kung board ang pag-uusapan, naalala si NGCP, si NGCP ay may mga Chinese na members. Hindi naman sila, I don't think they fall upon executive, they're executives, pero let's see. Kung sa law, papasok yun. Doon sa unless provided by law. Anyway, shucks. Okay, next. Education, basic educational institution. So, ibig sabihin, pwede na rin mag-start ng schools sa Pilipinas ang mga foreigners. This is good. This is good. O, ayan. This is good. Kailangan natin to. Unless otherwise provided by law. So, sa akin okay to. More schools, the Filipinos will be better educated. Diba? Sana lang yung mga schools will be monitored closely and they will be subject to the rules of DepEd and SHED. So, yun. So, this refers to basic educational institutions. So, elementary, preschool, elementary, and high school. Hanggang doon lang siya. Basic eh. So, ako pabor ako dito. Let's just be careful. Dapat yung law that will supplement this medyo matindi-tindi. So, yun. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo is general provisions. Okay? Only Filipino citizens or corporations or associations at least 70% of which capital of which is owned by such citizens shall be allowed to engage in advertising industry unless otherwise provided by law. Okay? So, sa advertising naman to. Unless otherwise provided by law, the participation of foreign investors in the governing body of entities in such industry shall be limited to their proportionate share in the capital. Okay, standard. Okay, so unless otherwise provided by law, sa advertising naman to. Although sinabi naman dito sa what do you call this? Sa rational na yung advertising industry may mga foreign players na. So, kumbaga, dahil may foreign players na, why not? Diba? Galawin na lang, allow na lang natin yan. Andyan eh. Let's just legalize it. Or make it more open to foreigners. Generally, I'm okay with this. Generally. Alam niyo ang magiging limitation dito? Ang magiging limitation dito is paragraph 2 of section 12. Punta ngayon natin si paragraph 2 ng section 12. Kasi magiging problema to kasi this will limit naman, dilimitahan naman ito yung partnerships na pwedeng pasukin ng state, ng estado. Ito. Kasi again, matagal ko na pinapakita sa inyo to. Ito, ayan,
Ito yung Regalian Doctrine. Ibig sabihin, mga kotsero, lahat ng resources sa Pilipinas, sa langit, sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng tubig, ay pag-aari ng Estado. Basically, yun lang yan. Except for agricultural lands. That's it. Tapos, ang exploration, utilization, and development ng mga natural resources ng Pilipinas ay dapat Pilipino ang nagte-take advantage. 60%. 60%. Okay. Although, generally, I'm okay with this. Ang problema lang kasi dito, mga kotsero, malilimitahan naman yung Estado to directly undertake the exploration, development, and utilization of our natural resources sa kanilang co-production, joint venture, or production sharing agreements dahil sa 60% requirement natin. Well, how will that affect us sa pagiging practical? How will that affect us? For example, yung milyong-milyong bariles ng langis na pwedeng makuha sa West Philippine Sea. Kung walang kumpanya na papayag na maipag-partner sa atin at wala tayong kakayanan na hukayin yan on our own at walang gustong pumartner sa atin na foreign company dahil 60% ang gusto nila 50-50 pero 60% ang nasa constitution natin. Nga. Isa pang naging problema dyan is yung naging decision ng Supreme Court recently, noong January last year. Sabi nila na unconstitutional yung partnership ng Pilipinas, China, and Vietnam. Yung tripartite agreement dun sa exploration, development, and utilization ng langis sa West Philippine Sea. Which I think was a compromise during the GMA administration. Para lang makuha na yung langis dyan. It was decided as unconstitutional because of this part. So, mga kotsero, siguro doon malilimitahan, not the private companies, but the government. Yung gobyerno natin. So, kung popondohan natin yan, yung mga exploration na yan, para 100% sa Pilipinas, walang problema. Pero ang tanong, saan ka kukuha ng pondo? Yun ang tanong dyan. So, we don't know how they will resolve this, pero bahala sila. Tinan lang natin yung magiging resulta pag nandyan na. Pwede, kung isasama nila. Pwede naman. Pwede yan kung isasama nila. We don't know kung isasama nila. Meron pa, dito pa yan. Ito pa, sa West Philippines ito, related. Kung gusto natin makipag-partner kay China, para magamit natin para ma-take advantage natin yung natural resources ng West Philippine Sea, kasi, nakasual kasi dito, the state shall protect the nation's marine wealth, its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipinos. Paano ngayon yan? Yan. So, paano? Good luck. So, kung gusto nyo maipag-ayos kay China, gawin nyo to. Babalangkasin nyo rin yan. Tapos, eto, wala problema ka dyan. Small scale lang naman yan eh. Fish farming. Ito rin, ayan. The President may enter into agreements, etc., etc. Bakit? This involves 60% din dyan. Tapos, yun. So, may problema ka rin sa iba pang aspects ng Article 2. Pero, Article 12 rather. Pero, it's up to them. Mababaguhin nila yan. It's up to them. Pero kasi, ang papakailaman lang, kasi ang purpose kasi nito is yung Public Service Act. Ayan, to institutionalize the reforms laid down in the Public Service Act. Ano ba yung sa Public Service Act na sinabi? Na industriya. Na pwedeng galawin. Okay. Ito lang siya. Public utilities lang. Sa public utilities, ang involved lang dito ay distribution of electricity, Meralco. So, mas maraming magdi-distribute, mas magmumura ang kuryente. Transmission, petroleum and petroleum products,
pipeline transmission systems, water pipeline distribution systems, and wastewater pipeline systems, including sewerage pipeline systems, seaports, and public utility vehicles. Ito lang. Ito lang ang pwedeng galawin sa sorry. Ito pala ang hindi pwedeng galawin, if I'm not mistaken. Yan. No other person shall be deemed a public utility unless otherwise subsequently provided by this law. Thus, definition introduced limits the coverage of public utility to specific sectors that will remain subject to the 40% foreign equity limit provided by the 1987 Constitution. So, ibig sabihin, mga kotsero, eto, anything related to public utilities, hands off yan. Hindi mo papakialaman yan. Yan. So, anything related to the distribution of energy, electricity, transmission of electricity, petroleum, water pipeline, seaports, and public utility vehicles. Hindi pwedeng pakialaman. Subject pa rin siya to the 40% foreign equity ownership. Yan. Anything else, yung iba, okay lang. Invest kayo 100%. Otherwise, pag ito, wala. Hindi pwede. Hindi pwede yan. So, which for me, mga kotsero, is safe. Okay na rin yun. Bakit? Kung halimbawa, payagan natin si transmission of energy. Electricity, hayaan natin ng 100% foreign ownership. Baka bilhin ni China yung kay yung kay Henry C, tsaka yung isa pa. Dalawa silang tag-30, di ba? Baka bilhin ni China buo. O di yung kuryente natin, si China na naghahawak. Distribution of energy, hindi rin pwedeng foreigners. 40%. So, si Meralco, baka siya lang sa Luzon. Tapos yung mga independent na power distributors, electricity distributors sa mga probinsya, sila lang. Pero ano ang pwedeng idagdag? Yung gagawa ng kuryente. Pwedeng lumusot 100% ownership. Yung gagawa ng kuryente. Yun. So, actually, I think this is a good compromise na rin. Okay na rin siguro to. Kasi for example, sa Vietnam, hindi lahat doon, although may mga negosyo doon na 100% foreign ownership ay pwede, pero hindi lahat. Hindi lahat. Anything related to national security, hindi pwedeng pag-arian ng foreigners. Parang ganun. Singapore, ganun din. Hindi rin lahat. Thailand, ganun din. Hindi rin lahat. Coyuto. Yan si Coyuto. Si Henry C. tsaka si Coyuto. So, this is good. Para sa akin, this is okay. Tolerable na to. Tolerable na to, mga kotsero. So, wag lang yung anything that will include national security and public interest and public utilities pala. Kasi for example, kung let's say pagtripan tayo, puro ako China, Amerika naman. Si US magtayo ng water pipeline distribution system kalaban ni Maynilad tsaka ni Manila Water. Sa sobrang ganda ng gawa, mas marami silang customer na ganun. As eventually, na-overtake yung mga kalaban na Maynilad at Manila Water. Pag kumontra tayo kay US, baka patayan tayo ng tubig. Diba? Ganun din sa kuryente. Pag kinontra natin si China, baka patayan tayo ng kuryente. It's a conspiracy. Conspiracy theory lang naman to. Pero parang naniniwala ako na si China pinagtripan ng panay. Conspiracy theory lang naman yun. I don't think it actually happened. But, it's just weird. It's just weird. So,
So, yun. So, yun, mga kotsero. I am I'm not 100% sold. Pero I'm 60%, 70% sold. At least we're getting something. At least we're going somewhere. Diba? Something is better than nothing, guys. Something is better than nothing. Okay na yun. Everything else, go. Diba? Airports are owned by the state. Shelf Rob Thomas. Ang pag-aari niyan ay estado. Pero yung management and operations can be done by foreigners. Halimbawa si GMR, mega wide GMR sa Clark. And Clark ba o Cebu? Clark yata, Clark. 'Yon. So okay 'yon. So there. At least we have something to something is better than nothing. Ako yun ang mindset ko ngayon, guys. Pagdating sa charter change, something is better than nothing. We can at least say na okay, basta merong batas na gagawin ang mga kongresista natin to secure yung 100% investment ng mga foreigners on certain businesses. Okay na yun. Okay na yun. Just make the law secure. Halimbawa, tulad yan, yung mga magtatayo ng foreigners na magtatayo ng school sa Pilipinas, make sure na yung batas na gagawin tungkol dyan, compliant. Merong strict compliance with DepEd. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Kailangan kailangan malinis. Di ba? Yun ang importante dyan. Has to be clean. Kailangan dyan maayos, no? But I'm glad, mga kotsero, at least si PBBM already put his foot down. Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mga kotsero, the past few days, nanghihinayang ako dun sa PI, dun sa People's Initiative. Kasi it could have been a good start. Kaso nga lang, nadumihan. Dahil kung sino man yung nag-implement, binaboy niya yung nangyari. But now, at least, there's hope. Now, at least, there's hope. Di ba? Sana lang this will work. At sana, protektahan din nila yung... Ako, mga kotsero, sa akin lang, basta makapagpasok ng negosyo sa Pilipinas. Tapos may trabaho yung mga kababayan natin. Happy na ako dun. Happy na ako dun, guys. Sa totoo lang. Halimbawa, payagan si Starlink magtayo ng kanilang sariling planta sa Pilipinas. Ay, go ahead, go! Kasi ibig sabihin, magkakaroon tayo ng trabaho. Di ba? More work, more jobs. Yun lang akin. O halimbawa, pumayag na yung power generation, pwedeng magpumasok sa Pilipinas ang mga foreigners to generate power. Oh, why not? Importante may trabaho, guys. Importante may trabaho. Kasi ang hirap kasi nung yung sasabihin ng mga maraming mga politiko na nagsabi, bibigyan ko kayo ng trabaho. Iaangat ko ang buhay ng mga Pilipino, etc., etc. Tapos puro kuda lang. Wala nangyari. So at least now, we can practically say na, okay, now we're on the road to recovery. Simula 1986, mukhang ngayon pa lang tayo mag-uumpisang makabawi. As in really leaps and bounds bawi. And I really hope I see it in my lifetime. Na pag sinabing Pilipinas, pag meron kang passport, ito talaga pangarap ko talaga sa Pilipinas. I hope one of these days
na ang kapangyarihan ng passport ng Pilipinas ay parang sa Singapore. Yung pangarap ko talaga yun. Yung tipong makakapasok ka kahit saang bansa, visa-free. Ay, sarap. Even the US, tsaka yung mga, si Shenzhen, tsaka si UK, ay Diyos ko. Yung mga mahihirap pasukin, Australia, New Zealand, Canada. Di ba? Pangarap ko yan sa bansa eh. Na yung passport ng Pilipinas, maging one of the most powerful passports in the world. Kasi ibig sabihin, nandun na tayo sa punto na confident na yung ibang bansa na yung mga Pilipino hindi magti-TNT. Kasi sobrang unlad na ng bansa eh. Sobrang unlad na ng bansa na hindi nakakabahan yung ibang bansa na, oy, Pilipino yan, magti-TNT yan. Wala, di ba? Walang ganun. So, dream ko talaga na sa Pilipinas yan. And I hope I get to experience it in my lifetime. Meron pa ako ilang taon para ma-experience yan. Anyway. Pinoy tourist. Marami talaga ngayon. Kasi nag-open sila, di ba? Nawala na ring visa requirements sa Japan. Sabi ni Kenneth Reyes, marami ring Pinoy tourist sa Japan. Kasi wala na rin yung visa requirements eh. Anyway. So, yun. So, that's my dream for the Philippines. And, I hope, mga kotsero, yung itong mga investments, itong mga gagawin sa charter change will contribute to that. Kasi, para yung mga foreigners na lang mag-TNT sa Pilipinas. Joke lang. Ay, naku. May visa pa rin ba? Ano ba yung nabasa ko na wala na visa requirements ang Japan? I'll check. I may be wrong. But anyway. So, yun. So, I hope itong charter change will contribute to that. Sana matuloy at sana maayos. Yun lang yung pangarap ko. Sana matuloy at sana maayos. Para masaya. Di ba? Para masaya tayong lahat. Alright. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Okay, God bless all of you. Alright, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Hey, God bless all of you. Now, see you in our next live stream, guys. See you next time, guys. Bye!